Bumuelta po si Vice President Sara Duterte matapos pong akusahan ni Ramil Madriaga bilang umano'y bully noong siya ay nasa law school pa. Sa pagharap po ni Madriaga sa impeachment hearing ng House Committee on Justice, sinabi nitong hirap daw sa pag-aaral at bayolente noon sa law school si VP Sara. Ayon kay Madriaga, sinabi yan ng dating profesor ng bise. Upak ko naman ng bise sa lahat daw po ng kasinungalingan na ipinupukol sa kanya ng anyay bagsak sa bar at kidnapping suspect na si Madriaga, pinapalagan daw niya ang sinabi nitong kinakailangan niya ng tulong para makapagtapos sa pag-aaral po ng batas. Sariling sikap daw po siya sa pag-aaral at hindi nakiusap sa profesor dahil madali lang naman daw pong makapasa. Siya daw po ay nakapasa. Gumraduate ang bise noong pong Mayo ng 2005 at dumaan sa bar examination Setyembre ng taon din yon at bagay na siya raw po ang unang gumawa sa San Sebastian Recoletos College of Law. Tinawag din pong sinungaling ng bise si Madriaga at ang kasabwat daw nito sa kamera. Pero buweltaho naman ng komite, humarap na lamang daw sana ang bise sa mga ginagawang pagdinig ngayon sa Kamara para kontrahin ang mga aligasyon kontra sa kanya. Samantala, tinawag po ni Senadora Amy Marcos na sinungaling ang bagman daw ni VP Sara na si Ramil Madriaga. Kasunod po yan ang mga naibulgar na pahayag ni Madriaga sa impeachment hearing sa Kamara. Ayon sa Senadora, may naghihintay raw na kwarto sa impyerno para sa mga maniniwala sa kasinungalingan ni Madriaga. Pinabulaanan din ni Senator Amy ang alegasyong pumayag sila sa term sharing ng Pangulong Bongbong Marcos at ni VP Sara. Wala rin daw alam dito si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dahil sa kaliwat ka ng alegasyon, umapila si Senator Amy sa Pangulo na magsalita at sabihin daw ang totoo. Pangulong Marcos, alam mo ang katotohanan. Andun ka. Magkasama tayo. Kung hindi mo ito ipinag-uutos, walang dahilan para hindi mo itama ang kasinungalingan na ito. Hindi nila kayang sirain si Inday dahil hindi siya gumawa ng ikasisira ng kanyang pangalan. Kaya gagamit sila ng taong wasak na ang pagkatao para subukan wasakin din ang vice-presidente. Anong pakay nun? Anong purpose? For what ang term sharing? Ang ini-imply ba niya na nanggugulo ang mga Duterte kasi hindi na isatupad yung term sharing agreement? Yung ba ang implication? Hindi ko alam. It's all speculation on my part. I have no clue. I don't know the guy. Huhi na huhi ako dyan. Well, I also don't have a clue, partner. I don't know the guy. Yan nga po mga kapatid ang tinig ni Senadora Amy Marcos. Samantala, umarangkada na po kahapon ang unang araw ng tigil pasada ng ilang transport organizations na tatagal hanggang bukas araw po ng Biyernes. Sinisisiho nila ang pag-atake ng Amerika at Israel sa Iran sa pagsipang ng presyo po sa gitnang silangan pati po dito sa Pilipinas. Panawagan nila, ibaba sana ng pamahalaan sa 55 pesos per liter ang presyo ng diesel. Hindi raw po sapat ang 20 pesos per liter na rollback ngayong linggo kung saan 135 pesos pa rin ang halaga po ng diesel per liter. Hiling nila, ibaso na rin po ang oil deregulation law, value-added tax at fuel excise tax. Umarangkada na po ang service contracting program para sweldohan ng gobyerno ang ating mga PUV driver. Sa ilalim po ng programa, kasama sa babayaran ng gobyerno kahit ang EDSA bus carousel at iba pang PUV. 100 pesos per kilometer sa mga bus, 40 pesos per kilometer sa mga modern jeeps at UV Express. At 30 pesos naman sa kada kilometro sa mga tradisyonal na jeepney. Ikinatuwa ito ng mga commuter na makatatanggap po ng 20% discount sa pamasahe. 40% naman ang discount ng mga senior citizen, PWD at estudyante. Sa programang ito, sinabi po ng DPWH na tinatayang Ng DOTR. ng DOTR na tinatayang kikita ng hindi bababa sa 1,000 piso ang mga tsuper kada araw. Pero mga tsuper hindi masaya sa itinatakbo ng programa. Kakaunti lamang daw ang naisasakay ng bawat tsuper kaya kakaunti lang din daw ang kanilang kinikita.
Tinanggal na po bilang requirement sa kalulusad lamang na service contracting program ang Global Positioning System o GPS. Ito nga po kasunod ng reklamo ng mga tsuper at operators tungkol sa dagdag gastos para nga daw po makasali sa programa na magpapagaan nga sana sa kanila pong biyahe sa gitna po ng krisis sa langis. Ayon sa LTFRB, gagamit na lamang daw po ang pamahalaan ng QR code para po sa monitoring ng mga PUVs na kasali po sa programa. Sa panayam nga sa programang ito, sinabi po ni Transportation Undersecretary Steve Pastor na matatapos ngayong linggo ang pag-develop sa QR system code na ito. Humiling na rin daw po ang DOTR ng karagdagan na 5 bilyong piso para nga mapalawig ang service contracting. Yan po't lalo pagkaramihan daw po ng rutang sinama nga sa naturang programa ay nasa Metro Manila at tinatayang ito'y tatagal lamang ng 3 o 4 na linggo. Naintindihan po natin yung sitwasyon po, lalo na po sa probinsya. Kung kaya't pag naibigay po yung 5 billion, inaasahan po natin mas maraming makakasali at gayon din po mapapahaba pa po natin to ng at least 3 months. Tinitingnan po natin dito, Manong Ted, ay yung mga main routes or main artery routes ng mga probinsya ho na high density. Yan nga po ang tinig ni Transportation Undersecretary Steve Pastor. Maganda naman yun na wala na daw po yung GPS na mga gadget pero QR code naman. So ang tanong lang po din natin dito, si Mamang Chuper kung siya po ay gagamit ng QR code, saan manggagaling yung QR code? Meron siyang dapat na smartphone. At yung smartphone dapat din ay may internet. Tama ba yun, girl? Yes, Sige, lalo pa, sige. kadalasan ng QR code nasa telepono talaga Okay, yan. sige. Oo. So kung wala kang smartphone, kung ang halaga po ng GPS ay 6,500, magkano kaya yung smartphone? Yun lang. Ang pinakamura, parang mga ganun din. 5,000. 5,000 to 6,000 pesos. So maglo-load ka rin ng internet. Oo, dapat may internet para magamit ang QR code. Oo. So, ganun din. Alright. Samantala, Sa iba pang balita, pinuntahan po ng mga mahistrado ng Sandigan Bayan 3rd Division ang sinasabing Ghost Flood Control Project. Ito po ang kinasasangkotang proyekto ni na dating Senador Bong Revilla, dating DPWH Bulacan 1st District Engineers Bryce Hernandez, JP Mendoza at iba pa. Bahagi po ito ng pagdinig sa kanilang kasong malversation. Pero pagdating sa lugar, walang anumang istruktura ang tumambad. Ayon sa prosecution, maituturing itong ghost projects. Kaya lalo raw nitong mapapatibay ang kaso laban kay Revilla na ilang ulit nang itinanggi ang alegasyon. May hanggang April 24 ang kanyang kampo para magsumite ng buong listahan ng testigo at judicial affidavit. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph at pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ang aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Ito tayo sa totoo, tunay at tapat.